Unang istorya, Tagapagmana. Tunay na lubos ang aming pasasalamat sa inyong walang sawang pakikinig sa aming channel. Ang inyong suporta ay nagbibigay inspirasyon sa amin upang patuloy na magbahagi ng mga storya. Maraming salamat sa inyong tiwala at suporta. Simulan na ang kwento. Noong bata pa ako may pagka-boyish ako. Laki ako sa lola at lolo, nakatira kami sa probinsya sa Bicol. Ang mama ko may iba pamilya, ganun din ang papa ko. Sanggol pa LNG ako nang mapunta ako sa lolo at lola ko. Masaya ang naging kabataan ko kahit minsan. Naiinggit ako sa mga kalaro ko kasi may papa at mama sila, pero busog naman ako sa pagmamahal ng lolo at lola ko, kaya kahit papano naiibsan lungkot ko. Punong-puno ng adventure buhay ko noon, may kalaro ako, as in buddy ko talaga since kinder siya si Lito. Lagi kami naglalaro, baril-barilan, tagu-taguan, naliligo sa ilog at marami pang masasayang laro. Minsan, habang naglalaro kami banda hapon na kung di ako nagkakamali, 6 PM, na nagtatago-taguan kami madalas sa puno ng talisay. Ilalim ng mayayabong na gumamela ako nagtatago o kaya sa silong ng bahay namin. Minsan sa kagustuhan kong maibain naman ang lugar na pagtaguan ko, naisip kong tago sa silong ng kapitbahay namin. Bale, 2 matanda mag-asawa nakatira dun na wala sa isip ko ang bali-balita tungkol sa mag-asawa na sila ay mangkukulam. Kaya pagsapit ng hapon at gabi, takot na ang mga tao dumaan sa tapat ng bahay nila. May nagsasabi na may alaga daw isa manika ang mag-asawa na nilalagay sa baol at may karayom din. Gang sa mag-aalas 7 na ng gabi, di pa din ako nahahanap ng kalaro ko. Mula sa pinagtataguan kong silong nakawayan ang sahig ng bahay nila, nakita ko ang malaking relo. Sabi ko, mag-isa oras na ko nakatago. Akmang lalabas na ko sa silong nang bigla nakarinig ako ng nagtatawanan. Dinig ko babae at lalaki at may maliit na boses pa. Ang alam ko mag-asawa lang nakatira sa bahay na yun. Bigla ako nakaramdam ng takot at pakiramdam ko nagtaasan balahibo ko. Dala ng kuryosidad ko, dahan-dahan ako lumabas sa silong at ingat na ingat ako makagawa ng ingay sa pangamba na marinig ako ng mag-asawa at isa pang maliit na boses. Dahan-dahan ako sumilip sa siwang ng dingding na kahoy ng bahay nila at nanlaki mga mata ko. Kitang-kita kong may isang bilao sa gitna ng mesa, at may sumasayaw na isang itim na manika sa gitna ng habang sumasabay sa bawat palakpak ng mag-asawang matanda. Magkabilaan dulo nakapwesto ang mag-asawa, at sayang-saya sila, habang parang may buhay na gumagalaw ang manika. Halos pigil ko ang paghinga ko sa kaba, dahil ayon sa matatanda malalakas ang pakiramdam ng tulad nila. Hanggang sa bigla may bumulaga sa likod ko, halos lumundag ako sa gulat. Si Lito pala ang kababata ko, at nang bigla ako napatingin sa siwang ng dingding, laking gulat ko at halo emosyon naramdaman ko ng mga oras na yon, dahil nanlilisik na nakatingin sakin ang mag-asawa. Sabay sigaw ng matandang lalaki. Matandang lalaki, kanina ka pa ba dyan? Anong ginagawa nyo dito sa gantong oras, gabi na? Tiim ang bagang habang tila nagpipigil. LNG. May, po. Ay ngayon LNG po lolo, yung alaga ko po manok nakita ko dyan sa silong nyo pumunta kailangan na niya ipasok sa kulungan gabi na. Sagot ko habang pinagpapawisan ako ng malamig at malapot. Paglingon ko nakatulala si Lito at sinundan ko kung saan direksyon siya nakatingin. Tinititigan siya ng matandang babae habang hawak ang itim na manika. Nang medyo nakahanap ako pagkakataon, bigla ko hinila si Lito, sabay takbo palabas ng tarangkahan ng mag-asawa. Karipas kami ng takbo na tila di na nakaapak mga paa namin sa lupa. Kanya-kanya uwi, di ako nakatulog buong magdamag kakaisip sangyari. Kinabukasan pagkagising ko, pinuntahan ko agad si Lito, pero sabi ng mama niya kagabi pa daw inaapoy ng lagnat at di mapakali na, para bang takot na takot. Naisip ko hindi pa siguro nakaagsumbong si Lito sa mga magulang niya dala ng takot. Naging matamlay din ako buo maghapon, di mawala sa isip ko ang manika. Gang sa bandang 6 PM ulit ng araw na yon, inutusan ako ng lolo ko bumili ng tabako para sa sangkap sa pagnganga niya.
Gusto kong umayaw dahil wala ibang daanan papunta sa tindahan, medyo malayo din kasi. Gusto ko umayaw dahil walang ibang daanan papunta sa tindahan, medyo malayo din kasi yung tindahan. At dadaan mismo sa harap ng tarangkahan ng mag-asawa. Labag man sa loob ko, nilabanan ko ang takot, dali-dali ako umalis sa amin para bumili ng tabako ni Lolo. Habang naglalakad ako at malapit na sa tapat ng bahay ng mag-asawa, kinakabahan ako, bahagya ako lumingon sa bahay nila, buti nakasara na ang pinto ng bahay nila. Lakatakbo ginawa ko para makabalik agad sa amin, medyo madilim na kasi. Bale galing sa amin yung bagay ng mag-asawa, huling bahay na dadaanan, tapos mahabang bakante lupa na hiway kay si mismo yun, at sa magkabilaan ng daan puro baka na pag-aari ng isang mayamang tao sa bayan namin na babakuran lang ng alambre, kahabaan ng lupain nila. Nabili ko naman agad yung tabako, pero madilim na talaga nung pabalik na ko. Ganun ulit, lakad takbo ginawa ko hanggang sa nung nasa kalagitnaan nako ng daan may nakita ako, babae naglalakad, na uuna siya sa akin at isa direksyon LNG. Tinatahak namin, nakita ko kasi nakaputi siyang duster at mahaba ang buhok, likod alang niya at ulo nakikita ko. Medyo nabawasan kaba ko kasi inisip ko may kasabay ako. Ang alam ko malayo agwat namin kasi nauna siya yung babae, pero nagtaka ko kahit medyo madilim na malapit ko na siya maabutan, di pa din siya lumilingon, pero pabagal ng pabagal lakad niya. At inabot ko na nga siya nung pagtapat ko sa kanya, magsasalita na sana ko para batiin siya, sabay sulyap sa mukha niya, bigla ako napamulagat. Ang matandang babae na may-ari ng manika na sumasayaw. Nakangisi siya pero nanlilisik mga mata. Nangingitip mga talukap mata niya at bigla bumuhaghag mahaba niya buhok. Gusto ko sumigaw pero ko magawa, tila may bikig lalamunan ko, huminto ako saglit sa paglalakad, tila ko nang hihina at para bang gusto ko na mawalan ulirat. At nang yumuko ako lalo nanlaki mata ko at pakiramdam ko nagtaasan lahat balahibo ko, nakita ko mga paa niya di nakasayad sa lupa. Nakalutang. Pakiramdam ko nagtaasan lahat balahibo ko. Nakita ko kung mga paa niya di nakasayad sa lupa. Nakalutang siya habang naglalakad. Bagamat balot ng takot at hilakbot buko katawan, umusal, Diyos ko, ikaw na po bahala sa akin. Kumaripas ako ng takbo, walang lingon-lingon. Wala na ko pakialam, mabunggo na kung may mabunggo kasi madilim na talaga. Hanggang sa nakita ko na ang ilaw sa poste katabi lang kasi ng bahay namin. Yun nagsisilbi liwanag sa tapat namin, at nung nakita ko na pinto ng bahay namin, walang kaabog-abog na nirangka ko o binunggo pinto namin. Kawayan na pinagtagpi-tagpi lang kasi pinto bahay namin, kaya madali ko napasok, pero nasaktan din ako. Gulat na gulat din sina lolo at lola noon, nakahiga na kasi sila noon. Bumangon sila pareho at nag-aalalang nilapitan ako, putlang-putla ako sa pakiramdam ko. Hingal na hingal, di ako makapagsalita, basta tinuturo ko lang labas pinto, ganun lang. Pinainom ako tubig ni lola, takot na takot pa din ako. Nahiga na ako sa pagitan nila, hindi ako nagkwento, nagtalukbong lang ako, napayakap sa lola ko. Kinabukasan, sumisilay pa lang ang liwanag sa langit, banda 5:30 ang may kumakatok at tumatawag sa labas, "Tao po." "Magandang umaga, Marcela." "Juan ito." Tawag sa lolo at lola ko. Naalimpungatan naman kami, bumangon at pinagbuksan ni lolo ang pinto, ako naman sumilip sa siwang ng bintana. Nanlaki mata ko nang makita ko sino sa labas, ang mag-asawa matanda. Patay lagot ako, ano kaya ginagawa nila dito, ganto, kaagad tanong ko sa sarili ko. Pinatuloy naman ni lolo ang mag-asawa sa mahabang tabla na bangko namin, nakaupo naman kami ni lola sa katre. Nakayuko lang ako, bahagya sumulyap sa mag-asawa, may dalang bandehado ang babae, at inabot kay lola nang tingnan ko, umuusok pa nilagang saba at kamote, sa gilid may inihaw na isdang espada o langkoy naman kung tawagin sa amin. Nagtataka man malumanay, nagtanong si lolo kung ano sadya noon lang kasi ginawa ng mag-asawa ganun sa amin. Bahagya tumingin sa akin ang mag-asawa.
Bigla tumingin sa akin ang mag-asawa. Namutla ako at kinabahan, matalim ang tingin nila sa akin. Tapos nung bigla nagsalita si Lolo, ay salamat sa mga dala nyo almusal pero kung inyo mamarapatin ano ang sadya nyo sa amin. Bigla lumamlam mata ng mag-asawa, ngumiti ako naman napayuko. Bigla tumayo si Lola at nagtinola ng 5 baso ng kape. Nanginginig ang mga kamay ko nang ilapag ko sa harapan ng mag-asawa ang kabilang kape. Nagsalita ang babae, pasensya na kayo, napaaga kami, may sadya sana kami sa inyong apo, sabi ng matandang babae. Nagugulang na patingin sakin, sina Lolo at Lola, ako naman nakatingin lang kabado. Bakit, ano problema sa apo namin? May ginawa ba siya di maganda sa inyo? Tumingin sa akin si Lolo nakatiim bagang. Anong ginawa mo apo, tanong naman ng lola ko. Sumabat ang matandang babae, di na kami magpapaligoy-ligoy pa, may nakita ang inyong apo na hindi dapat, ipapakiusap ko lang sana na wag na ipaalam sa iba, saad ng matandang lalaki. Ako naman nanginig na alala ko mga nangyari. Opo, walang iba makakaalam, pangako. Nanginginig na sabi ko. Sige, iyahat, aasahan namin yan ha, pasensya na sa storbo. Tumayo sila mag-asawa at nagpaalam na. Tinanong agad ako ng lolo at lola ko tungkol sa sinasabi ng mag-asawa. Yun ba, wag nyo na po intindihin yun, wala lang yun, ngiti ko. Nagkatinginan naman sila mag-asawa at may pagdududa na tumitig sa akin. Mag-iingat ka apo sa mag-asawa na yan, marami na kwento sa kanila mga nakakita noon pa, basta iba yung pag-iingat. LNG, dahan-dahan ako tumango. Mahal na araw noon, may mga naririnig ako nagkakantahan sa bahay ng mag-asawa, panata na nila taon-taon ang magpabasa ng pasyon. Tuwing hapon may pakain sa kanila, tinapay at kape. Minsan, napadaan kami ng kalaro kong si Lito. Peace sesti, dinig namin, napalingon kami at nakita namin tinatawag kami ng matandang babae, nakangiti. Maganda ang aura niya ng hapon na yung may mga kumakanta. Pumarito kayo mga apo at magmeryenda muna, tsak gutom na kayo sa paglalaro. Pumarito kayo mga apo at magmeryenda muna, tiyak gutom na kao sa paglalaro, medyo pasigaw na aya sa amin ng matandang babae. Kahit kinakabahan man lumapit kami sa kanya, kahit buhaghag ang buhok niya at matalim kong tumingin, napansin ko maganda pala ang matandang babae. Pinaupo niya kami sa mahabang upuan na kawayan at inabutan ng kape at tinapay. Mabait naman pala siya, bulong ko kay Lito. Sabi ng mama ko, wag na wag ko daw kakainin o inumin kung anuman ibigay sa akin ng mag-asawang yan, baka ano gawin o baka may nilagay sila, alam muna ang ibig kong sabihin, pabulong na sagot sa akin ni Lito. Wag kayo mag-aalala, wala ako o kami nilagay na ikakasama nyo sa pagkain at inumin nyo. Gulat na napatingin kami sa matandang babae, kanina pa pala siya nakamasid sa amin. Sorry po, sabi ko sa kanya, at kahit takot ako, kinain ko ang tinapay at ininom ang kape. Ganun din ginawa ni Lito. Salamat po lola sa merienda, panabay halos nabigkas namin. Nakangiti ang matanda sa amin. O siya, Sage, umuwi na kayo at papadilim na. Mabilis na dumaan ang mga araw na balitaan ko na may sakit daw ang matandang babae, nakaratay at di na nakakatayo. Dumating ang anak niyang bunsong lalaki, kasama ang asawa at anak, galing Manila sila ang nag-alaga sa matanda. Habang tumatagal hindi pa rin gumagaling ang matandang babae, usap-usapan na kaya daw di pa namamatay, kailangan daw may masalinan o mapamanahan ng kanyang kapangyarihan. Hanggang isang araw dumating ang isa niyang anak na babae, nagtataka mga tao kasi matagal na daw hindi bag-uusap mag-ina, may alitan noon pa kaya nagtaka sila. Hanggang noong araw ding yun, nagulat kami sa balita na patay na daw ang matanda. Nakaramdam ako ng lungkot. Ina ko na siguro ng anak na babae o naisalin na ang kulay puti na. Bilog daw sa pamamagitan ng bibig o paglunok sa kapangyarihan, kaya nalagutan na ng hininga ang matandang babae. Mula noon sa anak niyang babae, naman nangilag ang mga tao dahil iniisip nila ito ang tagapagmana. Wakas. Ikalawang istorya. Kupo.
Ako po pala ito si James, nais ko po ikwento sa inyo ang naranasan ko po uli sa lugar namin sa Masbate. Edad ko po noon ay 15 years old. Ako po ay taga Manila sa Caloocan sa Bagong Barrio. Nais po ni Mama mag-transfer ako ng pag-aaral sa Masbate High School po, 3rd year high school. Nang matapos kong po ang 3rd year at bakasyon na naisipan ko na magtungo sa bukid sa tito ko na si Papa Dante. May mga anak siya, 3 lalaki at 1 babae. Ang pangalan po nila ay si Lezel, Gerald, Makmak at Junjun. Noong tumira ako sa kanila, syempre, bata, mahilig kami mamasyal sa ilog, sapa, at sa mga gubat at pumunta sa talon. Mahilig din kami kumuha ng mga prutas, tulad ng saging, kaimito, abogado, pinya. Minsan, may dala kami mga kamote at mais. Siya nga po pala, negosyo po pala ng pamilya namin ay pagkokopra, dahil may mga kanyogan po kami. Kaya sagana rin kami sa mga buko. Paggabi, pagtapos po namin kumain ay nagkukwentuhan po kami at naglalaro kami ng baraha. Bigla tinawag ako ni Papa Dandy, sabi sakin, may sasabihin ako sa inyo. Sabi ko naman, ano po yun? Sabi naman niya, wag kayo pupunta sa kabilang bukid at may aswang dun na nakatira. Sabi ko naman, wala pa naman po ako nakikita na aswang. Sabi na lang ni Papa Dandy, basta wag kayo pumunta dun, at kailangan 5 PM ng hapon nakauwi na kayo, ikaw matanda, at ingatan mo mga pinsan mo. Sabi ko na lang, opo. Nang makalipas ang ilang araw, nagplano kami magpipinsan. Sabi sa akin ni Gerald, kuya, mangupo tayo. Sabi ko naman, sige. Ano oras? Mga gabi na para lumabas ang mga kupo, mga 7 PM. Natuwa naman ako dahil isa ST time ko mangupo at hindi ko pa naranasan paano hulihin. Nang maggagabi na, nagpaalam kami sa kay Papa Dandy na kukuha kami ng kupo at pumayag naman siya. Sabi niya, wag kayo pumunta sa malalayo, dito lang banda sa atin. At may binigay sa akin si Papa Dandy na buntot pagi. Sabi ko naman, ano po gagawin ko dito? Sabi niya, panghampas yan sa aswang. Pag may nakita ka na aswang, ihampas mo yan. Sabi, yun pala ang paggamit. Bali po, 3 lang kami ang nanguha ng kupo, si Gerald, Makmak at ako. May mga sukbit po pala sila ng naitak at may mga dala kami sulo at maliit na balde. Nang lumakad na kami at sinundan namin ang sapa, bali po sa likod lang ako dahil sila ang may alam kung paano humanap ng kupo, ako ang tagahawak ng sulo. Sabi sa akin ni Gerald, kuya, ayun ang dami. Sabi ko, paano ba hawakan yan? Itinuro nila sa akin paano hawakan. Sabi ko kay Makmak, ikaw na muna humawak ng sulo at ako mangunguha. Na enjoy ko ang pagkuha ng kopo. Nang biglang huminto si Makmak, sabi ko pa, Makmak, ilawan mo dito. Hindi ko makita yung kopo, sumuksok na sa bato. Pero parang wala narinig si Makmak na nakatulala. Nagulat kami ni Gerald at tinignan namin siya. Sabi ko pa, ba't nakatuklas ka dyan? Sabay turo niya sa may bato na malaki. At tinignan naman namin. Nagulat din ako dahil may hayop na parang tao na nakatayo sa malaking bato. Ang itim ng balahibo niya at mukha niya ay sa baboy damo, may mga pangil at mapupula ang mata na parang bumabaga. Napaatras kami ni Gerald at ako, kinuha kung agad yung buntot. Pagi si Gerald naman hinawakan na ang itak. Nagsisigaw si Gerald, sabi pa niya, sige, lapit-lapit at tatagain kita. Wala kami ginagawa sayo, umalis kang aswang ka, kilala kita. Sabi ko kay Junjun, umatras ka na at sindahan mo yung isang sulo at tumakbo ka na, humingi ka ng tulong. Ako naman winasiwas ko yung buntot. Pagi, sabi ko pa, may asin ako dito, sige lapit. Imbis na matakot yung aswang, agad ito umangil at dali-dali ito tumalon kay Gerald. Agad naman umatras si Gerald at nadulas, kaya napahiga siya sa tubig na hanggang tuhod. Dali-dali ako lumapit kay Gerald para itayo suya. Nang papalapit na sakin yung aswang, agad ko siya hinanpas ng buntot. Pagi, natamaan ko siya sa mukha at balikat, patuloy ako ng hampas. Naririnig ko sa aswang na yung ang sakit na nararamdaman niya, na para siyang baboy na kinakatay. Sabi sa ni Gerald, kuya, takbo na. Agad-agad naman kami tumakbo. Sa kakamadali ay naiwan na namin ang tsinilas namin. Agad naman po namin nakita si Papa Dandy at may dala-dala na itak.
Sabi pa ni Gerald na nuutal papa may aswang dun, sabi tito, may aswang, balak kami lapain. Agad naman nagpasama sakin si Papa Dandy kahit na natatakot na ako at nanginginig ay lakas loob ko na sumama na lang. Nag-ingay si Papa Dandy, nagsisigaw, sabi pa niya, kilala kitang matanda ka ikaw si Paising, wag na wag mo guguluhin mga anak ko at mga kamag-anak ko, kundi pupuntahan kita sa bahay nyo agad na may malakas na hangin at nakita namin na may paniki na sinlaki po ng kabog na papalayo sa amin. Sabi sa akin ni Papa Dandy, nasaktan ba kayo? Sabi ko, hindi naman po, muntik-muntikan lang. nang makauwi na kami sa bahay nandun pa rin ang takot ko at yung mga nakuha namin na kupo ay iniluto na ni Lizel, nilagyan ng gata. Nang matapos na kami kumain ay biglang umungol ang mga aso nila. Na nakabantay sa labas, ang ungol nito ay nakakatakot. Sabi pa sa akin ni Papa Dandy, wag ka matakot, hindi yon makakapasok ng bahay. Pinakita sa akin ni Papa Dandy ang palaso at itak na tanso. Sabi niya sa akin, ito pang laban sa aswang. Masasanay ka rin dito. At sabi pa niya, di ba dati ito bahay ni lolo mo, inaayos lang namin, kita mo tumagal kami. Kasi kapag alam ng aswang na takot ka, ay mas malakas ang loob nila na kuhain ka. Sabi niya, halika dito, at sa pintuan magmamasid tayo. Sabi ko, tito, may aso na malaki andun o sa likod ng puno ng niyog, at nakita naman niya ito. Ginawa niya, tinirador niya ang bala po nito, at bakal na may bilog pero may patulis sa dulo, at tumakbo yung aso patungo sa lutuan ng koprahan namin. Agad naman kami nagtungo. Sabi pa sa akin, James, hindi tayo titigilan nung. Patawa pa ang sabi niya. Nang makabalik na kami sa bahay, sabi sa akin ni tito, ngayon gabi hindi tayo papatugin nun. Kinuha ni Papa Dandy ang guma na sira at sinindahan niya yun. Sabi pa niya, takot sa amoy ng guma ang aswang, mabaho sa kanila yan na para bang hindi sila makahinga pag nakaamoy niyan. Hanggang umabot na ng 11 PM ay medyo inaantok na rin kami. Sa taas kami natutulog, tabi-tabi kami magpipinsan, nang maalimpungatan ako at may kumalabit sakin. Sabi pa sakin ng asawa ni Papa Dandy na si Mama Belen, James, gising. Sabi ko naman, bakit po? Huwag kang maingay, may aswang. Hindi ko masyado maaninag ang mukha ni Mama Belen kasi wala pala ilaw, nakapatay lahat ng gasira. At may narinig ako ng kumakalusko sa gilid ng bahay, yung bang kinakalmot yung mga dingding, at may naririnig kami ng mga angil ng aso at baboy. Isa pa dito, may kung ano hayop ang naglalakad as bobong na parang bigat na bigat. Nakita ko na lang si Papa Dandy na hawak yung sibat na kawayan na at itinututok niya sa pwesto ng gumagalaw sa bobong. Sabi sa akin ng pabulong, hawakan mo lang yung buntot pagi, at hinawakan ko naman yon. Tinignan ko mga pinsan ko ang hihimbing ng tulog na parang hindi nila ramdam ang nangyayari. Nang biglang itinusok ni Papa Dandy yung sibat, sabi pa niya, ano, tinamaan ka no? At may gumulong sa bobong pababa. Ang lakas ng impact nito, yung bang sa bunga puno niyog na bumaksak sa lupa. Ang lakas ng pagkabaksak. Agad kami lumabas ng bahay, bitbit ang flashlight. Sabi pa ni Papa Dandy, bukas pupuntahan kita sa bahay nyo. At susunugin ko ang bahay nyo. Mga aswang kayo. Kinaumagahan, may matanda na pumunta sa bahay, at hinahanap si Papa Dandy. Nang makita ni Papa Dandy agad ito nagalit. Ang sabi pa niya, bakit nandito ka ang aga-aga, inaaswang mo kami? Kung hindi lang kay Papay, matagal ka na patay, wala kang utang na loob. Sabi naman ng matanda, humihingi ng pasensya na mahinahon. Hindi raw siya yun, ang mga apo raw niya, nalaman lang raw niya kagabi, at pinagsabihan niya, kaya raw siya nandito para humihingi ng pasensya sa ginawa ng mga apo niya. Sabi naman ni Papa Dandy, hindi namin kayo ginagambala, sana naman wag nyo kami gambalalin. At tumango naman ito at umalis na. Tinanong ko si Papa Dandy, sabi ko, anong utang na loob po nila? Papa Dandy, alam yan, si Paising nung buhay pa lolo nyo ay dapat patay na yan kasi inaswang niyan ang mga kapatid ni lolo mo at nahuli yan nila. Nagmamakawayan kay lolo mo na wag patayin kasi may mga anak raw siya. Sabi na lang ni lolo, umalis kayo dito sa purok namin at pag bumalik pa kayo dito, papatayin namin buong yung pamilya. Kaya nilisan nila ang purok natin, kaya dun na sila nakatira sa 2 bundok. Humanga ako kay lolo kasi ang tapang niya pala sa mga aswang.
Sinabi pa sa akin ni Papa Dandi wag na kayo mangopo tuwing gabi. Magtaga na lang tayo sa ginataang langka. Mula nung wala na samin gumagambala na aswang tuwing gabi. Hanggang dito na lang po ang kwento ko.